So after a few days, syempre need na rin namin umuwi, di ba? And ayun, tinulungan kami ng mga kuya dun sa resort para madala yung mga maleta namin dito sa malapit sa port. And nag-wait lang kami siguro mga 10 to 15 minutes for a boat to arrive. And ayan, nagbayad na rin dyan si Flo ng pamasahe. So pamasahe nga guys is 200 per person. Apat kami, so total of 800. So in here, as you can see, may service yung mga senior. So hindi na siya naglakad papunta dun sa boat. Sumakay na lang siya dyan sa parang maliit na badya. Ayun. And yung travel time, wala siyang 1 hour. I think mas mabilis nga yung biyahe namin pa uwi kesa nung papunta. So ayan. And looking at the background, sobrang ganda talaga ng Malapascua guys. As in, port pa lang, pwede ka nang mag-swimming. You don't even have to go dun sa island hopping para makakita ng malinis, magandang tubig. Dito lang sa port, okay na. Pero syempre, for you to experience yung water and yung real nature ng Malapascua, advisable talaga na mag-island hopping. So ayan, pasakay na kami dito ng boat, pabalik ng Maya Port. We still have another day, another night sa Cebu City. Wala kaming book tour pero we have plans of going dun sa church and sa Magellan's Cross. I'm not sure kung pupunta pa kami sa Sirao pero parang hindi na kasi sobrang init. So ayan, ayan yung sitwasyon sa boat. Si kuya nag-i-airbend. Sobrang bigat siguro niya na no. Ayan, nakakatuwa and ang lalakas ng mga tao. Kaya nila yung mga ganyang bagay. So, bye! Nakakasad kasi pag nagpunta ka talaga sa lugar na maganda like this one, ma-attach ka ng very light. Pero syempre, dun tayo sa totoo, alam nyo naman na bakasyon lang. And we need to always go back kung saan talaga tayo dapat. Ayan. So, pagdating namin dito sa port, syempre maglalakad ka lang dito sa walkway. Mainit talaga, walang cover. We're still thinking kung magbabus or magva-van. But it looks like makakapag-van kami kasi maraming nag-aalok ng van. I know na mas maluwag and mas magiging free sana yung pagkilos pag sa bus. It's just that at this hour, nilapitan kami ng kuya na nag-aalok ng van. Kaya ayun, napayesta kami. And medyo malayo kasi dito sa port yung station ng bus. Maglalakad ka pa papunta dun sa dulo. Ayun, van ride to Cebu City took like more than 3 hours and pagdating sa Cebu, gutom na kami. So, kumain kami sa unang resto na nakita namin. And then, ayun, nagbook na kami ng Grab to Savoy para makapag-rest na since sobrang layo ng biyahe talaga. And nakaka-haggard to think na sobrang init. Ayan. So, this is CC Lex, yung Cebu Cordova. Link Expressway. Bago lang to. I'm not sure last year or just this year. Pero yun, maganda siya. And then ito, papunta na kami. Papasok na sa Mactan, New Town. This is where Savoy Hotel, Belmont Hotel are located. I think pareho silang companies under Mega World. Kaya always sila magkatapat or magkatabi. And yan. So ayun, after a few minutes of waiting, nagkaroon na rin kami ng room. Nagbook ako ng 2 room dito sa Savoy. Yung isa sama ni Flo and then yung isa naman para kay nanay tsaka kay RR. Bale sa 7th floor sila and kami naman dito sa 8th floor. So,
Maganda kasi yung reviews ng Savoy, guys. It's just that for this tour, parang may something, hindi sa room namin pero dun sa kanila, kila R, hindi masyadong prepared yung room na nailagay, na nai-assign sa kanila. So parang, for me, syempre, bad review yon. Anyways, so yan yung room, maliit lang siya, but it's very cozy. And ito yung view sa labas. And from here, matatanaw nyo yung... So ayan guys, in the morning, of course, kailangan naming i-try yung buffet ng Savoy. I've read from somewhere na iba-iba daw yung delicacies neto. There are times na Chinese, minsan French, minsan English, char lang. Ayun. Etong time na to, parang normal buffet lang naman siya. All good. Just fine, you know. And then afterwards, we head back sa room. We thought about going dun sa Newtown Beach, which is just a few minutes away from the hotel. Libre kami dun since we stayed here sa Savoy. Pero kasi sobrang init and we decided not to kasi nga medyo nag-beach din naman kami ng malala dun sa Malapascua and sa Kalangaman. So ayun, nagpahinga na lang kami sa room and after a few hours naman, mga 11 a.m., need na namin mag-check out. Ayan. So sobrang gulo ng room namin but it's all cozy and that. And ayan yung view sa labas. Dun, from there, yun yung Newtown Beach. So ayan, kami 11 a.m., nag-check out na kami. Iniwan muna namin yung gamit namin sa concierge. Pwede naman kasi. And then, while we're waiting for Grab, papunta kami neto sa Magellan's Cross and sa Basilica de Santo Niño. Ayan, si Flo, bumili muna siya ng water kasi sabi ko parang inuubo ko. So, ayan. And ito na, on the way to Magellan's Cross. Yarn. Magellan's Cross is like actually one of our parang mga spots na rin na pinupuntahan sa Cebu. This is because andito yung cross, yun nga, yung Magellan's Cross na nilagay ni Magellan the first time they went here sa Philippines. So sila yung Spaniards na nag-colonize atin for like 400 years. Diba? Pero one of the best things that they taught us is yung Christianity. Yung pagiging Katoliko ng bansang Pilipinas. So, we owe it to them, guys. Okay? And yung symbol is andun nga sa Cebu. Andito sa Cebu. Right? And this is Silex, Cebu Cordova Expressway. Sobrang ganda niya. So, yan. And it's a nice thing na meron ng ganito kasi if hindi kayo dadaan dito, sa city kayo dadaan, sobrang traffic as in. Baka yung 1 hour drive maging 2 hours or more pa. Yeah. Meron lang siyang extra toll fee na 90 pesos but it's worth it. The fact na na-manage naman yung travel time and shortened naman since hindi kayo dadaan sa masyadong matraffic. So, ayan. And then we continue our travel papunta sa Magellan's Cross. Actually guys, bago kami lumabas ng hotel, I already checked sa Grab app kung magkano yung papunta sa Magellan's Cross from Savoy. And then from Magellan's Cross to SM Seaside. And then from SM Seaside back to Savoy. And then from Savoy to Mactan Airport. Sinend ko na lahat ng screenshot sa kapatid ko. Ganon ako ka-organize unlike her. Char. Ayan. So, travel lang here.
So yun, finally nakarating na rin kami sa Magellan's Cross. Katabi lang to actually ng Basilica de Santo Niño. Medyo malayo lang siya from Newtown dun sa pinanggalingan namin. Ayun. Sobrang init, but it's worth it. Ito yung cross, guys, if you're familiar sa history, di ba? Si Magellan nga yung parang nagdala ng Christianism or Catholicism dito sa Philippines, dito sa country natin. So, this is the exact spot na nilagay niya yung cross. Pero if you'll notice, hindi na po ito yung cross talaga. Makikita nyo dun sa cross, merong nakalagay na parang hinahouse na lang niya or pinoprotect yung original cross na nilagay ni Magellan way back. Siyempre, ang tagal na nun, it's like 400 years ago pa. So, malamang sira na yun, diba? So, ayan, ito yung paligid. Paligid ng Magellan's Cross. And then, sa pagtawid ata, maglalakad lang ng konti. Basilica de Santo Niño na. Naglakad lang kami siguro mga 2 to 3 minutes and nandun na kami sa church. Ayan, eto na siya, guys. Ito namang Basilica de Santo Niño. This is actually the oldest church in the Philippines, if I'm not mistaken. Yeah. It houses, well, ayan yung interior. Kayo na lang ang mag-judge. It's worth it. Sobrang ganda niya, guys. I think nagkaroon sila ng renovation recently. And yeah. So, ayan. So, if you guys want to know more about Basilica de Santo Niño, you can check it out, of course, the website. It has a lot of information about it. But one thing for sure, this is actually the oldest church in the PH, not just in Cebu City. Okay. And, of course, sa gilid, it has a lot of paintings, yung mga tungkol sa noon, what happened nung pagdating nila dito, ng mga conquistador. Yan, nandyan siya. Nakakatuwa nga, lalo na if mahilig ka sa history. Okay. So, ayun. So, that's pretty much it. And then, dun sa kandilaan, nagsindi rin kami ng candle, definitely. For prayers and for intentions, for petitions. Ayan. We could have skipped going here, kaya lang parang rude naman na nagpunta kami ng Cebu and then hindi pa kami nakapagsimba. Kaya ayun, we went here despite the fact na sobrang init. And then ayun, after dito, we booked a Grab and dumiretso na kami sa SM Seaside to eat late lunch. I think it's already around past 1 or 2 or maybe 3 p.m. nung time na yun. So, ayan. Dito na kami sa Subuchon. So, dito na kami sa Subuchon, guys. And, waiting na lang kami sa order namin. And, ano lang, ang weird kasi wala na yung lechon mismo na gusto naming makain. But, the dishes, meron namang lechon. Like their sinigang, meron siyang lechon. Parang, it's sinigang, pero the meat was lechon. And then, it's sisig, but the meat was lechon. And then, meron pang isa parang adobo, pero lechon din siya. But yung lechon talaga, na gusto mo, like, yung bagong chop, wala na daw sila nun. I don't know.
ayun, overall, masarap naman. Actually, sakto lang yung price. Hindi naman kamahalan. It's a total of like 1,800 for everything. Busog naman kami after this. And I think hindi na kami ulit nag-dinner. Kumain na lang kami pagdating namin sa Naiya. I think so. And then later, ayan, nagpunta kami dito sa labas. Sa overlooking ng SM. Where tumatambay yung mga magjujowang walang mapuntahan. Ayan. So, nice naman here. Ayoko na mga ganitong eksena kasi I don't like hanging out sa mall. Ewan ko ba? Parang it's so nonsensical. Ayan. Tapos, after Tito, few more moments, ikot ng konti. And then, nagyaya na ako to head back sa hotel kasi baka matraffic kami and parang medyo hapon na. Our flight is like 9 p.m. And of course, for local flights, you need to be at the airport 2 hours prior. Ganon. Para kahit ano pang aberya yan, andun na kayo, so walang issue. So this kuya driver na nabook namin, medyo hyper si kuya like all throughout the travel from SM Seaside to Savoy. Parang lagi siyang may kausap and nakakatawa naman. But he's speaking in Cebuano, so hindi ko rin naman naintindihan yung sinasabi niya. So, better turn the audio off, right? So, ayan. Oh my God, kaloka. Kanina maliwanag pa, ngayon paggabi na. And kakadating lang namin dito sa Savoy. And wala pang 5 minutes, kinuha na namin yung mga luggage. And book ulit ng Grab. Pabalik na kami niyan ng Mactan Airport, guys.